Okay po, 2 Timothy chapter 4. Ano kaya? Ito na lang simbahan natin. No? Dumaan ba kayo sa Hanging Bridge? Yan, sabi nila, apat-apatan lang daw kasi baka mahulog. Hindi naman, mukhang matibay naman. Okay po, 2 Timothy chapter 4. So, 21 years. Siyempre, last year, nandito po ako pero sa church natin ginanap. Tandaan ko, bisita natin ang mga taga-Pangasinan. Ngayon, pagka kasi anniversary, usually, sinasabi yung history. No? Pero pag taon-taon, nakakasawa na. No? Pero, dapat mo pa rin balikan. Kahit na alam mo na. Bakit? Kasi doon sa history, makikita mo bakit ka nilagay ng Diyos dito. Kasi along the way, habang dumadaan po ang panahon, 5 years, nagbabago na ang pakiramdam mo eh. No? Tapos sabihin natin, 10 years, nagbabago na ang pakiramdam mo. 15 years, maaaring tinatamad ka na. Pero pagdating mo, sabihin natin, 20 years, last year, meron ka ng ibang mga plano-plano, gano'n. Marami ka ng planong ginawa at dinaanan at tinry. Pero huwag kang hihiwalay doon sa original na plano sa iyo ng Diyos. At maganda po na alamin natin yung dahilan bakit ang Diyos ay nagbukas dito sa biyak na bato. O kahit saan, sabihin natin, tulad ang Nemarville, bakit binuksan yan? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit binuksan ang Nemarville, ang biyak na bato, at kahit yung farm master? Ano ang purpose ng Diyos? Bakit nagbukas ka ng gawain? Actually, hindi naman ikaw nagbukas kundi ang Diyos. At kung hindi mo alam ang pinaka-reason bakit nabuksan ang gawain na yan, dedekorasyonan mo yan ng kung ano-ano, no? Magdedekorasyon ka, maglalagay ka ng mga kung anong nakalagay riyan ng hindi mo alam kung ano ang original na plano ng Diyos. Naalala ko po yung yung isa pong lugar na hindi maganda, Akmari ito Merong isang parang ganito din. Sabi niya, ganda, dekorasyonan ko nga ng mga stars, yung mga Mickey Mouse, naglagay-lagay siya rin. Kilala niyo ba si Mickey Mouse? Naglagay sila ng mga characters, si Doraemon, nilagay-lagay nila rin. Nung natapos na, nagmukhang daycare. Pero yung pala gagawing funeral homes. Imagine nyo, si Doraemon nandun, nakatapat doon sa taon. Hindi mo alam kung anong plano talaga, bakit ginawa itong building. Hindi mo alam kung anong plano talaga ng Diyos, bakit nagkaroon ng church dito sa biyak na bato. Mag-iimbento ka. Magpaplano ka ng sarili mo. Nung si Solomon po ay ginawang hari ng Israel, meron siyang panalangin. Yung tatay niya, pangalawang hari yun, siya ang pangatlo. Ang unang hari ay si Saul. Siya ang pinakamatangkad. Hindi ko alam kung 6'5" o 7-footer siya. Ang tangkad niya. Tapos ang ganda na ng pangangatawan niya. At nung naghahamon si Goliath, nasabi niya, bakit tayo maglalaban-laban? Bakit ang army natin ang maglalaban-laban? Humanap na lang kayo na isa riyan. Labanan ako. Si Goliath parang 9-footer. Sinong ilalaban mo ron? Di siyempre, alam nga naman si J. Dreads. Siyempre, ilalaban mo rin yung super tangkad. Sino? Si Saul. Siyempre, takot si Saul. Yan yung unang hari. Tapos may tinatawag na army. Ang Israel noon may army. Tapos, susunod na naging hari ay si David.
Siya yung pumatay kay Goliath. Siya yung tumalo kay Goliath. At habang nagkaanak si David, at ang isa sa mga anak niya ay si Solomon, nakikita ni Solomon kung gaano kadugo yung kamay ng tatay niya sa pakikipag-espadahan, pakikipaglaban. Nakikita niya kung paano kinontra-kontra ng mismong anak ni David, si Absalom yun. Kinontra niya yung tatay niya at inagaw ang gobyerno. Mula sa tatay niya, nagkudeta sila. At nakita niya na paanong i-manage nung tatay niya yung bansa noon. Pero at the same time, si David, paanong i-manage nung tatay niya yung pamilya nila. Bakit? Ang dami nila eh. Yung angkan, yung clan ni David, yung mga kamag-anak ni Solomon, nakita niya kung paanong pumalya yung tatay niya sa pag-manage ng pamilya, pero matagumpay na manage ang bansa. May mga ganun pong mga tao na magaling sila sa pagpapastor, pero sa pamilya palyado. May mga ganun. At ito po si kung naalala niyo ba yung kwento ito pong si John G. Lake? Yung time na ang simbahan niya ay nagkakamatayan yung mga miyembro niya dahil may sakit na dumating sa kanila, at pag namatay yung miyembro, bumubula ang bibig. Dumating po yung mga doktor, kinwarantin yung lugar, at tinignan ko ano yung sakit na yun dahil bumubula ang bibig. Isa-isang namamatay. At yung pastor nila, si John G. Lake, ay ang taga-libing ng miyembro niya. Ngayon, dumating yung mga doktor, kumuha ng... Nagtataka sila bakit si John G. Lake ay hindi namamatay. Nahahawakan niya yung mga bangkay. Bakit siya na pastor ay hindi namamatay? Ngayon, ang sabi ni John G. Lake, ang buhay kasi ni Kristo, pag nasa iyo, papatayin niya yung gustong pumatay sa iyo. Ano yun? Yung mga sakit, yung mga mikrobyo, yung kahirapan, yung gutom, yung nagdadala sa iyo sa maagang impyerno. Kapag ka naganap ang kalooban ng Diyos sa iyo, yung mga gustong pumatay sa iyo ay mamamatay. Tulad, sabihin natin, yung mikrobyo na yan, kaya ka may sakit. No? Yung kahinaan na yan ng katawan mo, may mga tao po talagang matibay ang katawan eh. At merong hindi. Yung kahinaan na yan, ang tawag po rin sa Bible ay infirmity. Kahinaan. At yung mga mikrobyo na yan na gustong pumatay sa'yo, tingnan mo, kapag ka merong sipon-sipon yung katabi, magkakaroon ka na rin eh. Bakit? Mikrobyo yan. Ngayon, kapag ka dumikit sa katawan mo yan, ay papatayin niya yung katawan mo. Sisirain niya ang katawan mo. Ang purpose po ng kahirapan ay para patayin ka. Ang purpose ng gutom ay para patayin ka. Natatandaan niyo ba yung isang bata na namatay at binuhay ni Jesus? Ang sabi po ng Biblia, nung nabuhay na, ang sabi ni Jesus, pakainin niyo. Bakit? Kasi kung wala pagkain, mamamatay ulit. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, yung buhay ni Jesus, kapag ka naganap na sa atin, kapag ka yung kalooban niya ay naganap na sa atin, yung Spirit of life in Christ Jesus, na sinasabi po ng Biblia, kapag ka ito ay naganap na sa atin, papatayin nito yung mga gustong pumatay sa atin. Alam niyo ba, ang isa pong nakakapatay sa mga tao,
Hindi lang naman mikrobyo kundi yung isipin. Yung worry. Yung, ano kakainin ko? Anong iinumin ko? Ano ang gagawin ko sa katawan ko? Yung dadamitin ko? Yung pag-aalala. Saan nakukuha ng pagkain? Paano kung pakakainin yung anak ko? Paano kung pag-aaralin? Saan nakukuha ng panggamot? Mag-graduate na yung anak ko. Christmas party na naman nila. Saan nakukuha ng... Magbabayad na naman ako ng utang. Dito lahat yun Di ba? Mabigat. Mawawalan ka ng kapayapaan. Saan ako kukuha ng pagpakain ko sa pamilya ko? Yung anak ko, mag-high school na, magka-college na, saan ako kukuha ng... Mabigat. At yung pong alalahanin na ganoon ay nakakapagpa-stress. Nakakita po ako ng isang magkasintahan at masayang-masaya sila. Dumating ang time, kinasal. Nakilala niya yung lalaki. Nung kasal na sila, nakilala niya. At yung napakasalan pala niya ay hindi katulad nung dating pagkakilala niya. Masama palang ugali. Pangit palang ugali ng lalaki. At eto po, kakakasal pa lang nila nang wala pang 1 year nang liwanag yung lalaki. At walang pakialam yung lalaki kung malaman nung asawa niya. At kung uuwi itong lalaki, akala mo binata pa rin. Wala siyang pakialam kung anong oras siya umuwi. At darating yan araw-araw, sabi niya sa ginawa ng Diyos na araw-araw na ginawa ng Diyos, laging lasing. At sabi po ng babae, hindi ko akalain na ganito pala ang mangyayari sa akin ngayong nagpakasal ako. Nasawa ka ng believer. At alam niyo po, pagkaraan po ng mga 2-3 taon, hindi ko po matandaan, nagkita-kita kaming lahat, magalang naman sila sa akin. Kasi yung mister niya ay dating umaattend, kaso pumapasok sa simbahan, yung mister niya, siya mismo ay born again, yung babae. Pero si Kristo ay hindi pumasok sa puso ng lalaki. Siya pumasok, yung lalaki pumasok sa simbahan. Pero hindi pumasok si Jesus sa puso niya. At after mga 2-3 years, hindi ko po matandaan, nakita ko po yung mukha ng babae. Sabi mo sa katabi mo, matanda na. Pangit na. Bakit? Hindi naman mikrobyo May kaya naman sila. Pero tumanda yung babae dahilan doon sa stress. Makapag-asawa ka ng pangit ang status Hindi mahirap kundi malayo sa Diyos. At sabi niya, hindi ako tatagal dito. Bakit? Every day ang paglalasing. Tuwan-tuwa yung mga barkada niya, basta sweldo ng lalaki. Bakit? Lalasingin sila. Ngayon, ano po nangyari? Hindi lang naman yung mikrobyo, hindi lang naman yung katayuan mo sa buhay, yung gutom. Hindi lang yan ang gusto pumatay sa iyo, kundi yung stress. Madadagdag, saan nakukuha ng pagkain? Saan nakukuha ng pambayad? Ano ang gagawin ko? Nakakaubos ng buhay yan. Bihin mo sa katabi mo, kung ano yung height mo, ganyan lang ang buhay mo. Siyempre, joke yun. Pero nakakaubos ng buhay yung pag-iisip. Tingnan niyo po yung mga ano bang tawag dito, yung nagta-traffic sa daan, yung mga pulis na naaarawan palagi. Iba yung balat. Matanda. Bakit? Naaarawan na-stress yan. Nagtitiis. Buhay pa. Pero tingnan mo yung tsura. At ito pong si John G. Lake, sabi niya, yung life in the spirit, yung the law of the spirit, the law of the life of the spirit of God, kapag ka dumating na sa iyo,
Ibig sabihin, hindi ito yung born again, ha? Kundi pag nagsimula ng mabuhay sa iyo yung gusto ng Diyos, sabi niya, yung mga pumapatay sa iyo, katulad ng mikrobyo, gutom, kahirapan, stress, papatayin niya yung mga pumapatay sa iyo. Kaya nga, kapag ka nagsimula ng kumilos yung batas ni Kristo, yung batas ng buhay kay Kristo, yung nagsimula ka ng mabuhay talaga bilang born again, bilang Kristiyano, hindi yung tanggap-tanggapan ka lang. Pag nagsimula ng maganap, matupad, yung buhay na gusto sa iyo ng Diyos, papatayin niya yung mga pumapatay sa iyo. Ano nangyari kay John Gillick? Tataka yung mga doktor, bakit di siya namamatay? Kumuha sila ng laway na dahil bumubula yung bibig ng bangkay. Sabi ni John Gillick, kumuha kayo niyan, lagay nyo sa balat ko, tingnan nyo sa ilalim ng microscope. Sa sandali na yung mikrobyo na yan, na nandiyan sa bula nung bangkay, pag dumikit sa balat ko, makikita nyo, yung mga mikrobyong yan, mamamatay. Ang ginawa nga yun, ng mga doktor, kinuha talaga. At under ng microscope, nilagay nila yung bula na yun, dahil nandun yung mikrobyo, at nakita po ng mga doktor, sa sandaling dumikit yung mga mikrobyo sa balat niya, nagkamatayan ito. Tataka sila. Bakit? Kasi nga, yung buhay ni Kristo na kapag natutupad sa iyo ito, papatayin niya yung mga pumapatay sa iyo. Kapag ka malayo ka sa Diyos, natutupad ba ang kalooban ng Diyos eh? Hindi. Maghihirap ka talaga. Kapag ka nandun ka sa backslide na kondisyon, sabi mo sa katabi mo, mukhang alam ko na kung saan pupunta yung sermon ni Kuya Boy. Mangyayari ba yung gusto ng Diyos sa'yo? Hindi. Backslide ka eh. Ano mangyayari sa'yo ngayon? Yung mga pumapatay sa'yo, magiging matagumpay. Diyan pa kayo? Amen. At kapag ka andun yung hindi pagsunod kay Kristo, yung gusto ng Diyos na magandang buhay, payapang buhay, hindi magaganap sa'yo. At kapag ka nagkasakit ka, aasa ka ngayon sa antibiotic. Aasa ka doon sa limitadong alam ng mga doktor. Hani manawari na gumaling ka. Kasi yung pagtupad natin sa kalooban ng Diyos, ito yung papatay dun sa gustong pumatay sa iyo eh. Yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, ito yung papatay sa mga gustong pumatay sa iyo. Tanong yung mga katabi mo, kalooban ba ng Diyos magsimba ka? Meron pong 10 ketongin. No? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya kasama dun. Pero maaring kasama siya dun. Bakit? Itong 10 ketongin na to, natay-tiklari ka muna. Tanungin yung mga yung katabi mo. Kalooban ba ng Diyos na magsimba ka?
Kasi alam niyo po, yung pagsisimba, nakakapatay dapat ng mikrobyo ng sakit yan eh. Yung pagsisimba, nakakapatay ng malas. Yung pagsisimba, nakakapatay dapat ng kapangitan ng buhay yan. Meron pong 10 ketongin na lumapit kay Jesus at tapos ang sabi nila, Panginoon, Panginoon, pagalingin mo kami. Alam niyo kung ano sabi ni Jesus sa kanila? Punta kayo sa klinik. Magpaderma kayo. Yung ba sinabi ni Jesus? Hindi. Basahin niyo po, pag-aralan niyo. Ang sabi ni Jesus, itong mga ketongin na to, wala nang gamot. Mamamatay na sila. At ang kamatayan po ng ketong o leprosy, yung daliri mong ganyan, uubusin niya yan. Maya-maya, wala nang daliri. Ganito na lang. Huwag kang mag-alala dahil pag wala ka ng daliri, uubusin din niya yung kamay mo. At nakakita na po ako, lagi kong kinukwento ito, nakakita po ako ng mukha na wala nang ilong. Kinain na ng ketong. At yung isa, na nakita ko po, nakatakip yung mukha niya, ng buhok niya, tinatakpan niya. No? Nung humangin, natangay yung buhok niya ganyan, at nakita ko po, sariwang sugat sa mukha, sa pisngi. Sabi ko, ano yun? Sabi nung kasama ko, ketong yan. Ha? Eh bakit nagsiserve siya ng halo-halo natin? Empleyado sa karinderya. Nagsiserve ng pagkain. Sabi ko, bakit tayo kumakain dito? Yung pala, yung lugar na yun ay tala. Noong unang panahon. At ito na to yung mga tao po, 10 na lumapit kay Jesus para humihingi sila ng kagalingan. Nakapagtaka sagot ni Jesus eh. May mga mikrobyo, ang alam ko bacteria yan, hindi yan virus. May mga mikrobyo na dumikit sa kanila at sinisimulan na silang kainin. Nakakita po ako ng isang mama na ang ganda ng relo niya. Pero nung tinignan ko yung kamay niya, wala na siyang daliri. Kinain na ng ketong. Ano nangyari? At ito po, itong mga ketongin na ito, 10 sila, lumapit kay Jesus. Alisin mo yung nagpapatay sa amin, yung gustong pumatay sa amin. Panginoon, may buhay pa kami, may ilang taon pa kami, gusto naming magamit pa yung ilang taon na yun, pero dahilan dito sa sakit na to, sa mikrobyong ito, mababawasan ang buhay namin. Hindi kami pwedeng pumunta roon dahil bawal. Hindi namin magawa yan dahil bawal. Hindi niyo ba napapansin pagka walang pera, di kayo makabili ng gusto nyo? Lagi na lang kayo naghahanap ng free shipping kasi nagtitipid. Ito na yung 10 na humihingi ng tulong. Alam niyo ba kung ano sinabi ni Jesus? Punta kayo sa simbahan. Bakit? Kasi sa simbahan, mawawala ang mga mikrobyo sa buhay mo. Bilang pagtupad sa kalooban ng Diyos, hindi bilang pagsisimba lang. Kasi marami po nagsisimba, sisimba lang, lumaki na nga sa simbahan, pero bakit ganun? Marami pa rin mikrobyo sa buhay. Kasi nagsimba lang sila eh. Hindi sila nagsisimba dahilan sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang habol natin dito ay yung pagtupad sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi doon sa pagsunod, pagtupad sa kalooban ng Diyos, nakakapatay ng mikrobyo ng buhay yun. At madalas po, hindi po ito alam ng tao. Akala nila magsimba lang.
Pero hindi nila alam yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung pagtupad sa kagustuhan ng Diyos sa buhay ko, yung siya na ang susundin ko, hindi na yung galit ko. Siya na ang susundin ko, hindi yung mga sarili kong plano. Siya na ang masusunod sa buhay ko. Anong tawag doon? Siya na ang Panginoon ko. Alam niyo ba kung anong sabi ng tao na, Panginoon, huwag mo kong kalimutan? Alam niyo, minuto, anong oras na lang, mamamatay na yan eh. Alam niyo, sabi ni Jesus, ngayong araw na to, sasama ka sa akin. Akin ka na. Kahit na masamang tao ka. Pero dahilan ngayon, na tinatanggap mo na ako, akin ka na. Samantalang isa nagpunta ng impyerno. Nakukuha niyo mga kapatid. Ano ba kalooban ng Diyos sa akin? Alam mo na gusto ng Diyos na magpastor ka. Ayaw mo, may mikrobyuhin ka talaga. Alam mo na gusto ng Diyos mag-worker ka. Ayaw mo, may mikrobyuhin ka talaga. Alam mo na, di pa nga natin nababasa to eh. Alam mo na ito ang gusto ng Diyos na gawin mo, pero lumalayo ka, may mikrobyuhin ka talaga. Ano sabi sa atin ano sabi sa atin nung panahon ng COVID? Lagi kang hugas. Alam niyo po, hello, andyan pa kayo? Sa totoo lang, parang against the light itong posisyon ko rito eh. Hindi ko makita kung tulog kayo or... Pero pag andyan nakikita mo, medyo silaw eh. No? Itong sa first row, nakikita ko. Yung second, third row, malabo na sa akin yan. Tulad yun, yung taong yun, yung si Efren Bata Reyes ba yan? Asan ako? Dito pa rin, no? Yung the law of life in Christ Jesus, ito yung papatay dun sa mga gustong pumatay sa'yo. Nalala ko dati yung isang artista, no? Hindi ko matandaan ang pangalan. Miguel ata, Miguel. Artista yan. Tapos meron pa yung isang bata na yung time ata ng Starstruck yan, yung nagpakamatay. Baka pwede niyo kung mahilig naman kayo sa mga ganyan. Yung nagpakamatay. Nung unang panahon parang, ano ba to? Parang kasintahan daw ni Barreto. Sino po? O yun ata. Ito mo, sikat! Mayaman! Pero bakit nagpakamatay? Hindi masaya. Hindi mo sa katabi mo, kung akin lang yung yaman na yun, magiging masaya ako. Kaso hindi nga eh. Kasi yung pera hindi naman nakakapagpasaya talaga yan eh. Pagkaya ng hinabol mo at mahal na mahal mo yung pera, money is the root of all. Ito po yung sinasabi po ng Biblia na kapag nandun ka sa buhay ni Kristo, kapag nandun ka sa kalooban ni Kristo, papatayin ito yung pumapatay sa iyo. Nalala ko po yung isang nung 21 years old ako, dahil 21 kayo ngayon. So, sabi ni Abby, pagka 21 ay dibo ng lalaki. Pagka babae naman, 18. So, naalala ko po nung ako po ay nagdibo, nung ako po ay 21. That was 100 years ago. Meron pong Amerikana na lola dumating sa Pilipinas at magkukrusade sa Luneta Grandstand.
Ngayon, nakaschedule siyang magsalita. Hindi ko po ako nagkakamali. Parang 3 days yung crusade niya. Ngayon, katatapos lang po ni Reinhard Bonnke na mag-crusade sa Grandstand Luneta. At syempre, ang daming tao, umupa sila ng sound system. At hindi po ako nagkakamali dahil usisero ko, dahil interesado ako sa mga music, sa mga musical instruments. Medyo tanong-tanong ako. Nandun ako kay Bonnke, doon sa crusade ni Bonnke. Magkano upa dito sa sound system? Yung buong Grandstand Luneta, kailangan marinig nila. Ang presyo po ay 100,000 sa isang araw. Hindi po ako nagkakamali, mga 3 oras lang yun. Daming amplifiers. Patong-patong ang mga amplifier, oh. Tapos ang patong-patong din yung mga speaker na hanggang doon. Tapos mayroon pa satellite doon kasi 100,000 per day. Ngayon, yung pastora po na nag-organize nung crusade na darating kasi si Lola na evangelist, dating pastora namin. Kasi isa siya, I think 1 taon siya nagpastor sa amin. Ngayon, nagpe-pray daw sila na sabi niya gano'n, wala kaming 100,000 pesos a day. At yung darating na evangelist, hindi naman gano'n kayaman. Lola nga eh. Ngayon, nagpe-pray daw sila na paano to? Saan tayo kukuha ng pang music natin? Ngayon, nag-ano sila, hindi ako nagkakamali, nagpaalam ata sila doon sa mismong stage ng grandstand na doon mag-overnight. Hindi ko pa masyadong matandaan. Parang ganun ang kwento. Ngayon, yung isang miyembro nila, siguro mga ganito karami yung miyembro niya. O kalahati lang. Kaunti lang naman sila. Bigla pong na-slain yung isang miyembro nila. At hindi po ako nagkakamali, 8 oras nagtatanks. Na hindi na makabangon. Tuloy-tuloy ang tanks niya, binabantayan nilang gano'n, binabangon nila, hindi lang makabangon. So, tanks lang siya ng tanks. Ngayon, kilala ko noon eh. Yung natumba, na nagtatanks. Ngayon, nakapalibot na siya sa kanila. At wala na siyang ginawa, kundi magtanks. Walang tigil na yung prayer, nakabantay na sila. At nung dumating yung time na kailangan tama na, tapos na, tumigil po siya. At sabi niya, Pastora, nakita ko po yung mangyayari sa crusade ni Lola. Sabi niya, hindi po ba nag-imbita tayo ng mga simbahan para magpa-participate? Para umaten kasi nagpapagaling sa may sakit yun eh. Yung Lola. Ngayon, sa dinami-dami raw ng mga inimbitahan nilang tumulong, sabi niya, isa lang ang nakita kong sumama sa atin. Ngayon, sabi ni Pastora, dating pastor namin, sabi niya, nakita ko po nakasama natin na tumulong sa atin, si Boy. Ako lang daw mag-isa. Ngayon, ang ginawa po nung pastora, nag-isip siya, sabi niya gano'n, hihingi ba tayo ng tulong doon sa Kilaboy? Ngayon, nung time na yun, wala pang rema. At ang pangalan po ng simbahan namin ay Bonnke Christian Fellowship. Doon siya nagpastor. 1 year siyang nagpastor doon sa Bonnke Christian Fellowship. Kaya ang nangyari po, sabi niya, hingi ba tayo ng tulong sa Bonnke? Ang ginawa po ni Pastora, pinuntahan kami at inimbitahan kami. Pero hindi niya sinabi yung pangitain ng tao. Hindi niya, nilihim niya. Kasi pwede mong gamitin niya na, Uy, Arman! Magko-crusade kami, nakita ka namin na ikaw tumutulong. Di ba parang parinig na? Kaya hindi niya sinabi. Ang ginawa po naman ng nung time na yon, nagkataon na kami po ay
nag-upgrade ng yung mga musical instruments. Yung apat na speaker namin, apat, isa ron, isa sa doon, isa dito, sa sobrang laki, kasya ka. At yung speaker doon sa banda ron, kahit tatlo kayo, kasya kayo. Dahil sa lalaki. At yung mga dito, ibang amplifier ng bass, ibang amplifier ng gitara, ibang amplifier ng keyboard, ibang amplifier ng microphone. Nagkataon na bakit gusto ng tatay ko na magpagawa. Kaya nung inimbitahan kami, first, nakukuha niyo mga kapatid, first na masusubukan. First na matatry yung mga gamit. Ay di nagpunta po kami ganyan. Alam niyo nung nakita ko, sabi ko, ganito pala ang grandstand. Unang gabi, halos walang tao. Ay maniwala kayo, ang dami pong may mga, ano bang tawag dito, yung mga homeless. Aatin. Grabe. Mga taong grasa nandyan. Umaatin, naghihintay ng pagkain. So ano nangyari po? Alam niyo po doon sa yung first day, second day, third day, hindi po ako nagkakamali. Wala pong simbahang tumulong kung hindi kami lang, Boni Christian Fellowship. Alam niyo ibig sabihin yung ako lang ang nakita? Ibig sabihin yung church lang namin, hindi ako literal, yung church lang namin ang tumulong. Pero alam niyo dahil sa lakas ng anointing, grabe si Lola, ang tanda-tanda na. Pero pagka naglehan siya, kahit na unbeliever ka, kahit na homeless ka, kahit na sipunin ka, o kasi yung mga tao, yung mga dugyot-dugyot dyan sa paligid ng luneta, ang dami. Minsan, nag-aayos kami ng gamit, may lumapit, sabi niya, akin na po yung microphone. Sabi ko, bakit? Kakanta po ako. Ang daming ganun dun. Sino ka ba? Sabi ko ganun, gino-joke ko na. Ako si Nora Honor. Ang lakas ng anointing. Lola, pero kakaiba tong anointing nitong si Lola. Evangelist. Meron siyang interpreter. Kasi nga, Amerikano eh. Alam nyo, nung mga third day na, dahil sa lakas ng anointing, ayan na, yung mga simbahan, sumasali na. Sali ako dyan, oh. Lakas ng anointing dyan eh. Sama ako. Nakaganyan na, nakita ko yung mga... Tapos nung hindi ako nagkakamali, third day, sabi sa akin nung music, nung ibang simbahan, lumapit sa akin habang naglelehas, kasi tugtugan kami hanggang naglelehas. Minsan, 2 oras ang paglelehas. Grabe si Lola, ang lakas. Lola na yun. Siyempre, 2 oras kang tumutugtog. Ngayon, yung mga music nung ibang simbahan na sumali na, dami na namin. Lumapit sa akin, sabi niya, kami naman tutugtog. Sabi mo sa katabi mo, ano ka? Nung nagsisimula kami rito, hindi nyo kami tulungan. Tapos ngayong maganda na ang crusade. Alam niyo nangyari pa? May nangaagaw pa ng gitara. Sabi ko ba, ethical to mga simbahan na to? Nandiyan ba kayo mga kapatid? At ito pong si Lola, hindi po ako nagkakamali, mga 80-85 na siya. So matanda na, pero lakas. Meron siyang kwento. Ano yung kwento niya? Ito. Siya ay wild nung bata pa. Lahat ng gusto niya, susundin niya. Hindi siya makontrol ng magulang. Hindi siya makontrol ng pastor. At may nangyari po sa kanya, namatay siya. At sa pagkapatay niya, nahulog siya pababa doon sa impyerno. Kinukwento niya. At nung sabi niya, bumagsak daw siya sa impyerno. Sabi niya, Panginoon, ito na ang impyerno, nakatingin siyang ganun. Sabi niya, nagsisimba naman ako. Mabait naman ako. Yung mga salita niya, bumabalik daw sa kanya, nag-e-echo. Ngayon, tinanong, walang sagot. Tapos tinanong niya ang Diyos, Panginoon, bakit
nandito ako sa impyerno. Alam niyo, minsan tinatanong natin, Lord, ba't parang ang pangit ang buhay ko, born again na ako? Bakit ang pangit ang buhay ko, Kristiyano na ako? Bakit hindi ako masaya sa buhay ko? Bakit ang pangit ng nangyayari sa akin, born again na ako? Alam niyo po, nakita niya doon sa impyerno, nakita niya yung sulat, may sumulat daw rin, no? Lumabas, Galatia 2:20. Basahin niyo po. Galatia 2:20. Siya nagsabi, nakita yung nakasulat eh. Galatia 2:20. Ngayon, bigyan ko po kayo ng meaning riyan. Maraming pwedeng ibig sabihin sa inyo pag binasa niyo yan eh. Pero ang isang ibig sabihin yan, hindi mo pinamuhay yung gusto kong buhay para sa'yo. Kasi nakalagay riyan, yung buhay ni Kristo dapat ipamuhay ko. Pero hindi mo pinamuhay yung gusto ng Diyos na ipamuhay mo. Hindi yung buhay ni Kristo ang nangyari sa iyo. Anong ginawa mo? Nagtatakbo ka. Anong ginawa mo? Yung buhay na gusto mo ang pinamuhay mo. Hindi mo ba alam nung ikaw na nabautismohan sa tubig, nung ikaw ay nilubog, at nung ikaw ay inahon sa paglubog mo, simbolo ng kamatayan na yung dating ikaw, yung dating pangarap mo, yung dating gusto mo, yung dating mga plano mo ay kasama ng namatay. At sa pagbangon mo, isang bagong buhay na at yung pangarap na ni Jesus, yung plano ni Jesus, yung gusto na ni Jesus, ang matutupad dapat sa iyo. At ito ang papatay doon sa mga mikrobyo ng buhay na gustong papangitin ang buhay mo. Bakit ka pagagalingin ng Diyos? Nasunod ka ba? May mga bagay na gano'n. Nakukuha niyo mga kapatid. Alam niyo ba yung kapatid ko, si Grace? May dalawang anak yun eh. Dalawa lang naman anak niya eh. Yung pangalan niya si Shen, babae, at yung si Jed, no? Parang male version ni Jedy. Jedy kasi babae. Anak ni Abby. Pero itong si Jed, lalaki. Ngayon, alam niyo itong babae, si Shen, cum laude. Talino. May asawa na eh. Ayaw pa mag-anak kasi nga may kailangan pa niyang tapusin yung anesthesiologist. Laki kaya ng sweldo mo. Hindi ko pwede sabihin dito, naka-live ako. Pero ang ganda ng kumbaga, very promising. Yayaman ka rin. Magiging maganda ang buhay mo rin. Alam niyo ba, nung first time po namin, ako sa si Pastor Danny, yung pastor po rin sa Rema, nakarating kami doon eh. Ginawa sa akin ng kapatid ko, pinaggupitan ako ng yung walang ganito. Sabi ko, yaw na yaw ko, talagang maiksi. Sa loob ko nun, sabi ko gano'n, ang pangit ko. Minsan, sabi mo nga sa katabi, kundi lang sa buhok mo eh. So, ano nangyari? Ito po, alam niyo, nung nandun kami, doon ako nakakita ng ice cream na karton ang lalagyan. Kasi sabi ko, sa Pilipinas, plastic at lata ang lalagyan. Sabi ko, ganito pala. Tapos, first time kong nakakita, nung ref, na may butas siya. Tapos, pag nilagay mo yung baso mo, may yelo nang bumabagsak. Nung unang panahon, walang ganyan sa Pilipinas. Sabi ko, taga-bundok kami. Tapos, alam niyo yung Coke doon, yung Coke in can,
buksan mo yan, tapos duk-duk-duk-duk, tapon mo na. Marami pa naman eh. Nung unang panahon, mag-grocery yung kapatid ko, kasama kami, 20,000 pesos sa isang groceryan lang. Ang laki pa ng pera nun. Sabi ko, saganang-sagana sila rito. Tapos, doon ako pinatulog sa kwarto ng pamangkin ko. Maliit pa yung pamangkin ko nun. Alam mo, sabi ko, gano'n, ano kayo meron dito? Siyempre, may mga stars rin. Kasi, kwarto ng bata eh. Tapos may computer yan, tapos may keyboard yan. Alam niyo, napansin ko yung keyboard, magmula nung binili, hindi ako nagkakamali, baka lagpas na 1 taon, di pinapatay. Kung parang, they don't care. Bakit? Mura lang ang kuryente nila eh. Mahal na sa atin. Tapos may isang aparador yan, matangkad, taas sa akin eh. Binuksan ko, pagbukas ko, tada, bagsakan lahat ng chichiryo. May sariling grocery yung kwarto ng pamangkin ko. Kumuha ka ng chichiryo rin, ganito. Sabi ng kapatid ko, kumain ka lang, gusto mo. Makita ko, expired. Ibig sabihin, matagal na yan dyan. Wala lang nagkaka-interest. Tapos yung computer, hindi rin pinapatay. Lagpas ng 1 taon yung computer, di pinapatay. They don't care. Kami pera eh. Tapos nung nagpunta ako ron, bumili sila ng bagong kotse. Sabi ko, ang ganda ng kotse ng kapatid ko, Lexus. Kasi kapag may Lexus ka, parang bigatin ka eh. Hindi bigatin ka talaga. Eh, nagsawa na. Bumili ng kotseng bago. Kasi yung Lexus nila, luma na. Nung sumakay kami dun sa bagong kotse, sabi ko, mas maganda pa rin yung dati. Yung very smooth, yung suspension niya. Iba talaga pag mahal. May mga sa katabi mo, huwag ka mag-aasawa ng mura. So, bakit ko ba sinasabi ito? Tapos, habang hinihintay kong bumibili sila ng kotse, yung salesman ng kotse, itim, negro, kinausap akong gano'n na, so, you're from the Philippines, sabi niya sa akin. Yeah, sabi kong gano'n. I'm going back to the Philippines next week, sabi niya. No. Only a fool would go back. Hangal ka lang daw kapag bumalik ka pa. Andiyan pa kayo? Alam nyo, 3 buwan kami dun ni Pastor Danny. Ewan ko sa kanya, ako ang lungkot. Nanaba ako. Ang sarap ng kinakain namin. Lahat ang pinupuntahan namin, puro mga, maniwala kayo, mga dads, mga buffet. Ang sarap ng pagkain. Wala kaming tigil sa ice cream at kung ano-anong napakasasarap. One time, medyo nagutom ako. Hating gabi, yung bayaw ko at saka yung asawa niya, kapatid ko, nagtatrabaho sa ospital. Gabi, sabi ko parang nagugutom ako. Magbukas nga akong dilata. Ngayon, hanap ako ngayon. Siyempre, paano mo bubuksan yung dilata? Abrilata, di ba? Wala akong makita. Sabi ko, hinalugbog ko na lahat ng drawer. Bakit walang ano? Asan kaya abrilata rito? Hanggang sa mamaya. Di na ako kumain. Eh, madaming dilata. Kala mo, grocery yung bahay. Di kinabukasan, dumating na yung kapatid ko. Sabi ko, asan abrilata nyo? Tinuro niya yung dingding. Yun, sabi niya. Sabi ko, asan? Wala naman nakasabit. Sabi niya, ano? Sabi ko, asan? Yun. Minsan, ilan ang panuro ng tao? Yung daliri at saka yung uso, di ba? Yun, sabi niya. Sabi ko, asan? Yun. Ngayon, nilapitan ko, asan kaya dito? Yung abrilata. Ay, yung pala. Sabi niya, ayan kuya, oh. Yung abrilata, ngipin lang, nakalagay sa dingding. Anong gagawin mo? Ilalagay mo yung lata, kakagatin ng ngipin, mamaya, kusa nang iikot, pagtapos na, babagsak, bukas na. Sabi kong gano'n, inosente, ignorante. Wala sa Pilipinas nito. Pero alam niyo po, sarap ng buhay doon. Ang ganda ng buhay doon. Tapos ang sabi pa sa akin nung
nung isang kakilala namin. Mahilig sila sa mga happenings, mga ganun-ganun. Meron silang... Okay po, sabi sa akin ng kinuha ko nung isang bayaw nung bayaw ko. Sabi niya, punta ka sa bahay, tulungan mo ko ayusin yung computer. Bilisan ko po Pagdating doon, inayos ko yung computer niya. Alam niyo, sabi niya sa akin, naayos ko kagad eh. Sabi niya, malaking kikitain mo dito kung mag-stay ka dito. Alam niyo mga kapatid, ang dami po, ang ganda ron, ang daming offers doon, ang ganda ng buhay doon. Hindi ka magugutom doon. Madali lang kumuha ng trabaho ron. Pero sa 3 buwan po namin pag-stay doon sa kapatid ko, malungkot ako. Alam niyo kung bakit? Kasi yung Jesus ko, na siyang nagbibigay ng tunay na kaligayahan, ay nasa Pilipinas. Saan? Nandito sa likod ng pulpito. So, ano gagawin mo? Ngayon, lahat ng utak, lahat ng isip mo, magsasabi, dito ka na lang, huwag ka nang umuwi. Pwede ka naman maglingkod dito, di ba? Magpadala ka na lang ng dollars sa Pilipinas, di ba? Bima sa katabi mo, demonyo ka. Yan ang sasabihin sa'yo ng demonyo, ilayo ka sa ministry. Ilayo ka sa paglilingkod sa Diyos. Hello? Alam niyo, for 3 months, ang lungkot. Pero busog-busog kami. At nung umuwi na po ako, bumalik ako rito. Bumalik ang saya. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay. Hindi na po natin matatapos ito. Siguro mamayang hapon na lang itong part na to. Pero may kwento po ako sa inyo. Dali lang ha. Buksan niyo po sa Romans chapter 8. Hinahanap ko to eh. Hindi na natin mabubuksan itong sa Timothy. Mamaya na yun. Romans chapter 8. Hallelujah. Alam niyo ba, nakikita niyo si Kuya Boy? Hello, andito po si Kuya Boy. Si Kuya Boy kapag dinatnan ng isang nakakamatay na sakit, dapat di tatalab. Bakit? Nandun ako sa kalooban niya. At yung gustong pumatay sa akin na mikrobyo, mamamatay. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, ang maganda rito, no? Although, paulit-ulit na lang ako, yung gustong magnakaw ng laman nito, mamamatay din. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat ka sa wallet ko. May time bomb yan. Bakit? Ang kahirapan po, gustong pumatay sa atin. Yung kahirapan, gusto tayong gutumin. Pero pagka nandun ka sa pagsunod, sa buhay na gusto ni Jesus, yung gustong pumatay sa'yo, mamamatay. Katulad ng mikrobyo. Basahin ko nga po ito sa Romans chapter 8. Simulan po natin sa verse 1. Kaya nga, hindi hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Ano ibig sabihin nakipag-isa? No, pakita nyo nga yung katabi, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Ano ibig sabihin nito? Nakipag-isa ka na ba sa plano ng Diyos o may sarili ka pa rin plano? Nakipag-isa ka na ba sa gusto ng Diyos sa buhay mo o meron ka pa rin sariling gusto? Kaya nga sabi niya rito, wala nang kahatulan. Alin? Yung nakipag-isa kay Kristo. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa ko kay Kristo. The life of the Spirit in Christ Jesus. Ito yung English. No? Ito yung English nito. Dahil sabi niya gano'n, lalaya na ako dito sa kamatayan na to, yung gustong pumatay sa akin. Hindi na ako mapapatay ng kahirapan. Hindi na ako mapapatay ng sakit. Hindi na ako mapapatay ng mga kapangitan ng buhay. Bakit? Malaya na ako riyan. Hindi ako dapat dapuan ng sakit na yan, ang kahirapan na yan.
Bakit nakipag-isa na ako kay Kristo? Yun ang isang bagay na paalala ko po sana ngayong umaga sa inyo. Check natin. Nakipag-isa nga ba tayo kay Kristo? Yung kagustuhan ba niya, yung plano niya, ang natutupad sa atin. Kasi kung hindi ka pa nakipag-isa at nasa ilalim ka pa ng sumpa ng kamatayan. Ngayon, paano natin malalaman to? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Isa lang ang sabihin yan eh. Ano? Sinusunod ko ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Tinawag ka bang mag-worker? Tinawag ka bang maging doktor? Tinawag ka bang ganito? Tinawag ka bang magpastor? Ikaw ang nakakalam yan. At yung pastor mo. At kapag ka sinusunod mo yon, isa ka na sa nakipag-isa kay Kristo Jesus. At yung gusto pumatay sa iyo, ang siyang mamamatay. Malaya na raw. No? Alam mo yung sabihin ng malaya na to? Tingnan mo yung katabi mo. Lalaya na ako sa utang. Mababayaran na kita. Amin po ba? Lalaya na ako sa pangit na buhay. Lalaya na ako dito sa hindi magandang buhay. No? Bakit? Yan ang bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Ano yung ibig sabihin ng death? Yan yung pumapatay sa'yo. Buhay ka pa, pero sakal-sakal ka na. Hindi ba natin naranasan yan? Saan nakukuha ng ganito? Saan nakukuha ng ganyan? Malapit na yung deadline, nasasakal na ako. Sabi niya, lalaya ka. Bandang huli, ganda na ng buhay mo kaysa sa iba. Amin po ba? Ako yan dyan, mag-worship tayo. Kaya hanggat nandun ka sa pagsuway kay Jesus, wala ka pa, hindi ka pa nakikipag-isa. At bunga ng hindi pa kikipag-isa, nasa ilalim ka pa ng sumpa. Amen po ba? No? Sinong pwedeng tumugtog sa atin? Wala pang strings. Wala. Naputol yung strings. Meron naman ata mga baging alambre. May alambre yung sampayan dito. Pwede bang makihiram tayo? No? Ayaw, sige po. Akapela na lang tayo. Ilang strings ba ito? Ilang strings ba yun sa atin? Ilan ito? Ilan ba yung naputol? Pwede lang yun. No. Ano bang kanta yung kahanga-hanga? Ano bang kanta yun? Tama ba yung words ko? Naalala ko po yung sige, habang naalala ko po yung isang tao, nilustay niya yung kayamanan niya, nagpakasama-sama, nagpakandaloko-loko. Tingnan niyo po nung nagkanda, hirap-hirap na siya dahil wala na siya sa kalooban ng plano ng tatay niya, bumalik doon sa talagang tatay niya. At alam niyo po, ang baho-baho niya, hinintay siya ng tatay niya, niyakap siya. Alam niyo po kung anong ginawa sa kanya? Binigyan siya ng sing-sing. Ano ibig sabihin ng sing-sing? Authority. Ibig sabihin ng sing-sing sa Bible? Autoridad. Meaning, pag nagbalik loob ka na sa kalooban ng Diyos, babalik na sa iyo yung dating ikaw. Amin po ba? Kaya nga, pinag-aaralan po natin yan so, ano nga ba yung kanta sinabi ko kanina? Lumalapit at susumamo. Sige, worship po tayo.
si Badong, si Abby, at si Ana Grace, si Marvin, dito po sa harapan. One more time. Dito po kayo, Abby, Marvin, at kay maranasan. Dili ko, pray natin sila, no? Kahit pabalik-balik. Mahal mo ay walang katulad. Kristen, sa kanila may tutok. Di nagtulad, ako'y namamangha sa'yo. Kadakilan, lumalapit.
po natin yung presence po ng Panginoon sa oras po na ito. Yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin, pinapasin po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Salamat po Diyos sa patuloy na pagkilos mo sa buhay namin, Panginoon. Na-appreciate ka namin sa oras na ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa katabilaan mo, Panginoon, sa buhay namin at sa ministry namin, Panginoon. Atas ka namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po kay Pastor Boy po doon sa paalala niya po sa buhay po natin. Alam niyo kung gusto po natin maging matagumpay, makalaya doon sa mga bagay na nagpapahirap sa buhay po natin, sumunod po tayo sa Kanya. Kasi sabi ng Biblia, ang pagsunod sa Panginoong Sus, hindi po tayo matatalo, kundi magiging matagumpay po tayo. Amin po. Always tayong panalo pag nandun tayo sa pagsunod, pero always naman tayong talo pag nandun tayo sa pagsuway. Kahit mahirap minsan yung pagsunod,
sa Panginoon kahit minsan madaming pinagdadaanan doon sa pagsunod. Kahit minsan ang daming nagpapahila doon sa pagsunod po natin sa Panginoon. So, sa pagtupad natin doon sa plano ng Diyos. Pero kung susunod po tayo sa Panginoon, hindi tayo natatalo. Magtatagumpay po tayo. Kasi sabi po ng Biblia sa Joshua 1:8, doon sa bandang dulo sabi niya, kung babasahin natin, kung didili-dilihin natin yung aklat, yung Bible, sabi po ng bandang dulo, sabi niya, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen po. Kahit maraming pinagdaanan, pero pipiliin ko pa rin manatili sa Panginoon at gusto kong maging matagumpay pa din. Amen po. Kaya kahit minsan maraming pinagdaanan, always lang natin palakasin yung sarili natin. Kahit minsan ang daming gumugulo doon sa isipan natin at kahit ang daming iniisip sa everyday, lumapit lang tayo sa ating Panginoong Sus. Madaming nakapaligid na pinagdadaanan. Pero every time na tumitingala tayo sa Panginoon, malaya tayong nakakapagpurit, nakakapagpasalamat sa Kanya. Every time na itinataas natin ang pangalang Jesus, every time na itinataas natin ang Panginoong Sus, always tayong tagumpay. Amen po. Kaya ang tagumpay ay andun sa pagsunod sa plano ng Panginoong Sus. Amen po. Yung po tayo na tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, sa mga reminders mo sa amin, Panginoon. Panginoon, sa 21 years, Panginoon, na pagsama mo dito sa lugar ng Bulacan, Panginoon, hindi ka nagkulang, O Diyos. Hindi ka nagbago, Panginoon. Sa kabila ng minsan kami yung nagkukulang, Panginoon, pero Lord, ikaw yung pinaglilingkuran namin, kailanman hindi ka nagkulang. Yung pag-ibig mo, Panginoon, yung patuloy namin nararanasan. Yung kapangyarihan mo, yung patuloy namin nararamdaman, Panginoon. Kay Lord, sa oras na ito, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil kasama ka namin. Salamat, Panginoon, dahil Lord, niyakap mo kami, O Diyos. Patuloy mo kami bigyan ng lakas, bigyan, Panginoon, ng tapang, Panginoon, para matupad, Panginoon, yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin sa oras, sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Sa iyo lang po namin pinabalik at pinakamataas na papulit pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen.